Okay mga bossing, magandang araw ulit sa inyo. At syempre, meron ulit tayong ginagawa dito sa ating shop. Okay, so meron tayong Montero mga bossing 2017. Ang Montero natin mga boss ay simula nung nakuha ang unit, hindi pa napapalinis ng ating kliyente, no? So ngayon, medyo natatabangan na sila ng lamig, kaya nagdesisyon na siya magpa-check, no? Pero dito sa atin mga bossing, na isa-isa na natin kanina, no? So medyo hindi natin nakuha ng detalye. Pero isa lang ang nagiging problema nito pag ganito mga bossing, na hindi na ganun kaganda ang lamig sa tanghali, o lalo na pag medyo nakaparada. So may mga problema na sa ating cooling system, kagaya na nga nung ating condenser mga bossing. Okay, so itong ating condenser mga boss, pag napuno na to ng dumi, okay, dyan sa ating mga pagitan, lalo na dito sa may radiator mga boss, hindi na makakapagbigay ng magandang suction yung ating clutch pan para palamigin yung ating condenser saka yung ating radiator. Hindi naman siya mag-overheat mga bossing, no? Pero syempre ang magiging problema ganyan yung ating aircon. Eto, puno na siya. Tapos yung ating evaporator mga boss sa loob, sinilip natin kanina, hindi pa rin naman na 100% sobrang dumi doon, no? Pero yung kalahati ng parts na nakita ng ating camera, talagang meron ng mga corrosion at saka mga parang jelly na, no? Kaya ang trabahong ibibigay natin dito sa ating Montero mga bossing, papabaklas natin lahat. Okay, magmula kay condenser, compressor, evaporator. Bakit mga bossing? Gusto nating i-wash out na yung system. Okay, para yung lumang langis, yung mga nasunog na langis, matanggal natin kay condenser, malinis natin si condenser, syempre mapalitan natin ng filter at ng expansion valve, no? So yun nga lang mga bossing, sa ganitong procedure medyo matagal. Pangalawa, tinatanggal pa yung ating dashboard bago natin makuha yung ating evaporator. So tanggal dashboard to mga bossing, itong ating Montero. Yung isang Gen 2 na Montero mga bossing, kalahati lang. Hindi ko alam kung bakit hindi pa nila ginawang ganun yung disenyo, no? Na mas madali sanang tanggalin. Pero itong sa ating Gen 3, medyo mas mahirap to dahil nga buo tatanggalin yung ating dashboard. So meron yan harap, tsaka yung nasa likod mga bossing. Okay, itong likuran mas madali naman kumpara doon sa harapan, kasi nga nandito lang sa gilid yung ating evaporator na position. Okay, tingnan natin mga boss kung anong magiging kalalabasan. Pangalawa, anong makikita natin mga boss doon sa ating evaporator ng simula ng nakuha yung unit. Pangalawa, kung 7 years mga bossing, kung 2017. So yung 7 years kung alaga nila yung cabin filter. Pero mga bossing, kapapalit na ng cabin filter to. Ito, may cabin filter tayo rito eh. So sabi nung ating kliyente, kapapalit lang nga daw. Pero mga bossing, kahit napalitan na tong cabin filter natin, kung nakatagos na yung dumi natin do sa ating evaporator, no? Kung nakalampas na sa ating evaporator, so nakabara na sa ating evaporator yan. Kaya kailangan nating i-pull out para ma-check natin kung gaano kadumi at kung meron pa ba siyang leak na makikita natin sa loob, no? So abangan natin mga bossing, tingnan natin pag na-pull out na natin yung mga piyesa kung ano makikita natin. Okay? O, ang pagtabang ng lamig ng ating aircon mga bossing, kung bakit siya nangyayari doon, may mga dahilan yan, no? Kagaya nga nung pagka na pupuno na ng dumi yung ating condenser, tapos may leak ang ating refrigerant. So isa yan kung bakit makakaramdam kayo ng mga pwedeng pagkahina ng lamig. So pagkapos na lamig, no? Kaya ang pinakamaganda, kung may mga ganyan ng edad, dapat talaga nadadiagnose na lahat, napapacheck na lahat para makita kung ano yung nagiging diferensya. Pangalawa mga bossing, para mas mapatibay nyo yung compressor, kasi may hangganan din po ang tibay ng compressor. Ngayon, mas mapapabilis ang buhay ng compressor kung makakaramdam lagi siya ng hindi magandang init sa kanyang katawan, no? So ngayon, pag halimbawang high pressure lagi, yun ang magiging problema niya. Magkakaroon siya ng mapipersa, no? At isa yun sa magiging problema niya, nabibigay siya. O kaya dapat naaalagaan pag hindi na ganun kakomportable yung nabibigay na lamig, dapat napapacheck para malaman na kung anong dahilan kung bakit may mga ganong pagkahina ng lamig ng ating aircon. Mga boss, yan, no? Isa yan sa mga dahilan kung bakit hindi kayo makapagpalamig ng ganong kalamig pagka, lalo na kung tanghali, no? Ganyan kadumi. Condenser niya parang mas mahaba pa sa dun sa ating Gen 2. Ang hindi ko lang alam, may malangis dun sa ilalim dun, no? Kasi kulang din tayo ng freon eh. May malangis dun sa portion na yun. So malalaman natin yan mamaya mga boss kung isa ba sa dahilan nung pagbabas ng freon yung leak na pwede nating makuha doon. So wala naman siyang ibang langis na pwedeng tumapon para magkaroon doon, maliban na lang mamaya mache-check natin yung ilalim ng radiator kung may langis bang tumatapon lang doon sa ating pyesa
Kasi mga bossing, ang isang palatandaan ng may leak ang ating system o ng isang piyesa ng aircon naglalangis dahil yung ating refrigerant saka yung oil magkasama yung umiikot sa system. So pag naglangis ang isang piyesa, sigurado tayong may leak. Maliban na lang kung may tumatapong ibang langis para tamaan yung ating piyesa. So mamaya check natin yung mga bossing. Na-pull out na natin yung rear evaporator natin mga bossing. So mas madali itanggalin yung evaporator sa likod. So dun sa harap, nag-umpisa pa lang sila magbaklas ng ating mga panel ng ating dashboard, no? Pero tong ating likuran, na ibaba na natin, no? So medyo mas madali itong likod. Okay, titingnan din natin to. Itong likod naman mga bossing, hindi naman talaga totally mas mabilis magdumi kumpara sa nasa harapan dahil wala masyadong sumasakay sa likod or hindi naman nabubuksan lagi yung likuran natin. Kaya yung pinakang blower natin hindi nakakasaksyon ng ganong kaduming mga dumi, no? Pero titingnan pa rin natin yan kung gano'ng kadumi meron dito sa ating likuran at sa 7 years na hindi napapalinis, ano ba ang sitwasyon at ano ba ang dumi meron tong ating rear evaporator na to. Okay mga bossing, shoutout sa ating mga technician, no? You know. Siyempre, shoutout din sa mga nagbabaklas dito sa harapan, no? O mga muti kayo ngayon dyan. Okay, isa lang, ingatan nyo lang dahil siyempre yung ating mga pagtatanggal dyan kailangan detalyado. O kaya wag magmadali, relax. Hindi natin hinahabol yung ating oras, no? Okay, hindi pa natatanggal ng condenser. Siyempre, nandun yung ating kapatid sa ilalim. Nahihirapan ka ulit tuloy. Ayaw mo magpahinanti sa tracking. Di magtanggal ka ulit ng aircon natin. Mga boss, ito yung evaporator. Nakita nyo naman. Hindi mo na kailangan magtanong. Nakita nyo naman. Kitang-kita naman. Nakita nyo naman. Okay, hindi naman ganun kadumi or wala naman masyadong dumi, no? So, kaya nga hindi natin issue tong likuran. Ang problema lang talaga natin yung harap, no? O kaya lang natin pinapapull out talaga lahat para at least maisa-isa natin dahil may palatandaan tayo na kulang ng freon. So wala naman to kasing glass mga bossing para makita yung freon kung gaano karami ang kulang, pero yung gauge natin kanina, so hindi siya ganun ka fully load base doon sa aming nakita sa reading ng gauge, no? O kaya kahit na hindi siya madumi or hindi naman na sobrang dumi, kailangan natin siyang ma-check up. Kasi minsan kasi yung leak na mga kahit hindi naman siya madumi, yung hangganan ng ating aluminum o ng ating piyesa, talagang meron yan mga bossing. So kahit na wala siyang dumi na makikita, kung may leak naman, negative din yun. Blower motor natin mga bossing, pinapatanggal natin yung blade kasi hindi tayo nag-i-spray o naghahangin lang ng ating dumi dyan sa ating blade ng ating blower. Pinapatanggal natin yan para separate natin siyang malinis. Pangalawa, kung kayang makita yung carbon natin sa loob ng ating blower motor, at least masilip natin kung mahaba pa o wala na. Ngayon mga bossing, kung paano siya tanggalin, kung gaano kahirap, no? Kaya nga minsan yung sinasabi ko, bakit kailangan pang ilagay sa ilalim yung ating evaporator? Natatanggalin mo pa yung mga sakit-sakit na yan. So syempre yung mga pagtatanggal baklas kabit na yan, kahit gaano kaingat yung gagawa niyan, syempre tinatanggal pa rin. Hindi ka mukha nung isa, wala kang tatanggaling panel na sa radyo, panel gauge. Dito lang sa pinakang blower motor, tapos pwede mo na mahugot yung evaporator mo. Pero wala tayong magagawa mga boss kasi yan yung disenyo nila eh. Siyempre pag binalik mo naman yan sa mas malaking pagawaan, magkaiba na ang charge ng singilan. Mga bossing, ito na yung ating condenser na tanggal niya. Tingnan nyo yung portion ng may
parang mapa, no? Magkaiba tong nandito tsaka yun nandyan, kasi ito kaya parang malinis yung brace o yung ating tukod ng ating striker ng hood. Yan yun, yung parang wine na yan o yung parang mapa na yan, parang maputi na yan. So hindi siya tinatamaan lagi ng hangin na madumi, kaya parang may maputi dyan sa gitna na yan. Pero yung portion sa baba magkaiba mga bossing kumpara doon sa portion na ng mga nandito sa magkabilang side. Ayan o. Ito, alam mo na may parang langis na tumapon. Pero check natin yung area doon kung meron silang palatandaan na pwedeng natapunan nga lang yung ating condenser. Pero para sa akin mga bossing, kung may leak itong ating condenser, magpakita sa amin para magawa namin ng paraan, solusyon, or kung kailangan palitan, ipalitan, no? Kasi pag nagtago yan sa amin ngayon at hindi nagpakita, anong gagawin? Isosoli ulit. Okay? Pero pag refrigerant na ang umiikot, kasi minsan mga bossing, pag standby pressure, ang pinag-leak test mo o pinag-testing mo dyan, syempre hindi gumagalaw, hindi umiinit, walang vibration, pwedeng walang singaw. Pero pag refrigerant na ang umiikot, liquid line yung ating condenser, baka dun lang siya lumabas. Pero pakiusap natin dito sa ating pyesa, kung meron siya, magpakita sa atin, no? Kasi hindi naman pupunta ang ating kliyente nang walang problema. So kailangan yung problema masolusyonan natin. Kaya nga yung evaporator sa likod hindi masyadong madumi, o wala naman talaga totally masyadong ganun katinding, mas madumi pa to. So hindi yun yung solusyon. Hindi cleaning ang solusyon dun sa ating evaporator na yun, dahil malinis naman. So ang dapat na makita natin ngayon, yung talagang pinakang puno ng problema natin, o yung ugat ng problema natin na kung bakit hindi ganun kaganda ang lamig na binibigay. So isa sa dahilan, kulang ng load ng freon at saka yung dumi na pwedeng humaharang sa ating condenser para makapag-response ng ganun kaganda ang ating aircon, no? So check natin yung ating area doon kung may malangis. Ayan yung ating radiator mga bossing. Doon sa portion na nasa baba, wala talaga. Mukhang galing talaga kay condenser. Ilaliman natin. Ayan mga boss. Yung radiator mga natin na may nahawa doon sa ating, ayan langis to. Nahawa doon sa ating condenser. Pero wala namang hose ng power steering. Kung meron man, kung merong iba, wala namang nakaposition dyan mga bossing. So negative na may mga tumapon, maliban na lang kung may nag-spray. Pero bago isprayan, bakit? Anong dahilan? Wala naman, kasi kung may nag-spray sa harap, tatamaan yung pinakang intercooler turbo natin dito sa harapan kung merong nag-spray na langis. Yung iba kasi naglalagay ng langis sa mga striker, pero wala naman siya, malayo naman siya ron. So sundan natin mga bossing, no? Sundan natin kung ano yung mga makikita nating problema dito sa ating Montero. Kasi kagaya sinasabi ko, hindi siya dadalhin sa paggawaan ng walang problema. Ayan mga bossing, kita na yung skeleton. Kita na yung bituka. O kaya minsan pag inisip nyo mga bossing, sa mga ganyan bang pagbabaklas, may pwede bang madamage sa ating mga technician? 100% sasabihin ko sa inyo, kung talagang hindi maingat yung magagawa, meron. Bakit? Sa mga clip pa lang, kung wala kayong sapat na tools para gamitin yung mga pang sungkit-sungkit, isa na sa mga magiging problema nyo yan, no? O kaya bumili tayo ng isang set natin ng pantanggal para kahit papano maiwasan natin yung mga pwedeng hindi magandang mangyari sa mga dugtungan natin o yung mga sinusungkit natin. O kaya meron kasing mga nakausap tayo kung baka pag sinoli daw yung dashboard, totoo naman na tayo nag-worry o tayo nag-aalala na baka may mga magkaroon ng trouble. Pero kagaya ng sinasabi ko mga bossing, pag ang gumagawa ay hindi masino o hindi maalaga or walang malasakit or hindi matandain sa ginagawa, isa yan sa mga pipede, no? Pero dito sa atin kahit paano, dino-double check natin at yung paalala, kahit na ako, pinapaalalahanan ko yung sarili ko pagka nagbabaklas ako, no? Kumaga, dapat detalyado.
So, hindi 100% mapiperfect nyo lahat yan mga bossing. Kasi may mga sakit, may mga ganito mga bossing. Ito yung mga ganito. Kung wala kang pantanggal nung ganito, may mga po, ayan, kagaya niya, may mga mayuyupi dyan, no? Pero hindi mo na maiiwasan talaga yan. Kasi, wala eh, kinabit yan mga bossing, buo yan eh. Sinalpak yan buong dashboard. Buo yan, kasama yung brace na yan. So, hindi naman yan hiwa-hiwalay nung sinubo yung dashboard natin. Pero dito sa atin na ngayon, isa-isa na natin tatanggalin. Kaya talagang, yung mga clip na yan, eh, masusungkit talaga natin yan. Pero isa lang ang maganda, no? Kailangan talaga maayos at saka maibalik natin sa tama. Okay, nilalagyan na natin ng pang-flashing yung ating condenser. Kasi mukhang hindi siya magpapakita mga bossing, kaya papalinis muna natin siya bago natin siya i-leak test ng panibago. Kasi kung nagtatago nga yung leak, hindi natin siya makikita pagka hindi pa malinis yung system sa loob o yung ating mga tubo sa loob. Papabomba muna natin yan. Ito na yung ating evaporator mga bossing. So tingnan natin kung gaano kadumi to. Ang hindi ko lang alam kung bakit yung valve natin, no, hindi siya magkaparehas ng harap sa kanong likod. Kasi yung likuran ay iba ang disenyo. Mamaya pakita natin sa inyo yan. Iyan na yung pinakang tsura mga bossing pag nabunot na yung ating evaporator, no. Tingnan nyo yung tsura ng inyong dashboard. O tingnan nyo yung tsura ng inyong sasakyan, no. Kung magpapagawa kayo at magpapatanggal ng evaporator, yan po yun. Kaya nga po napaka-importante nung cabin filter na halimbawang marumi na or na may maintain yung, yung pinakang filter na mapalitan, malinis. Napaka-importante nung mga bossing para wag kayong pumunta sa ganitong eksena, no? O ibig sabihin, matagal na panahon pa bago kayo magpabaklas. Kung hindi butas or talagang hindi kailangan tanggalin, di wag patanggal, no? O, kaya tayo bumili pa tayo ng mga pangtanggal natin yung mga bossing. May mga pangsungkit tayo ng mga para sa plastic para lang mas maingatan natin yung ating dashboard na tanggalin, pero wala tayong talaga magagawa sa mga ganitong procedure. Ibig sabihin, hindi natin pwedeng hindi tanggalin, no? O kaya nga ang magiging lang buhay lang talaga ng ating trabaho ay nasa technician. Kung gaano sila kahusay, gaano sila kaalaga, gaano sila malasakit magtrabaho sa ginagawa nila. So pagka hindi, talagang mahirap nang tanggalin, magkakaroon pa talaga ng problema, no? Ito na yung evaporator natin sa harapan mga bossing. So kumpara doon sa ating likuran, talagang hindi malala yung likod. Itong harap talaga ang may mga puti-puti na mga bossing ngayon. So ito na yung sinasabi ko ngayon. Pag ito yung nalinisan, ano kaya magiging kalalabasan ng itsura nito? Kasi yung puti-puti na yan mga bossing, yan yung corrosion na yan. Ngayon pagka sumobra na yan dyan, kakainin niya yung aluminum, magkakadurog-durog na yan. So pagka na-spray at nalinis natin to, tingnan natin kung anong condition mamaya, kung susoli pa ba or kailangan palitan. Kabila, yan yung kabila mga bossing, oh. Ito yung likod ng evaporator. Talagang tagusan na, kaya pala yung hangin din hindi na rin makalabas ng ganong kaganda. Dito na lang sa portion na to mas malayang makalabas yung ating hangin. Pero yung halos tapatan magkabila, wala na. Mga bossing, ito na nga yung sinasabi natin kung bakit malangis yung portion ng ating condenser. Okay, yan yung condenser natin mga bossing. Okay na na-flashing natin. Ayan na. Lumabas na yung kanyang singaw. Nandito nagkakaroon ng trouble to mga bossing sa puno ng ating pinakandugtungan ng tube natin papunta rito sa ating dryer. Ngayon. Okay, dalawang pwedeng gawin mga bossing. Ang unang remedyo, hihinangin. Okay, so sa hinang, kung tatagal at uubra, okay yun. So pagka hindi, wala na, magpapalit talaga, or matik mga bossing, palitan na ng panibago. So syempre, yung kliyente na magdesisyon nito mga bossing. Ang importante, nagpapasalamat tayo at lumabas yung problema. Kasi kung nagtago pa rin siya, wala, isusuli natin yan, pero sigurado ako may singaw yan kasi nga kulang ng free yun. O yan, tingnan lang natin kung ano mapapag-usapan namin dito sa ating singaw na to.
testingin muna natin yung evaporator sa harap ng hindi pa nalilinis mga bossing, kung may lalabas siya. Kasi minsan kasi kaya mas mainam na lumabas na muna habang hindi pa nalilinis dahil sayang yung effort natin mag-flushing, chemical na ginagamit, nitrogen. Tapos ang suma total niyan, papalitan din lang pala. Sayang naman, no? Pero wala. Kailangang patunayan. Kung gusto mong patunayan, talagang ganun muna ang step na gagawin mo. Lilinisin, pa-flushing muna. So parang wala. Linisin mo muna. Compressor natin mga bossing, eto na. Okay, kaya natin siya binaba para matanggalan natin siya ng langis. Okay. Tapos ang maganda rito, ma-check natin yung pulley bearing natin kung may ingay o wala, o may tama. Para kung may tama, ma-advise na rin natin dahil 7 years na mga bossing. So sigurado ako kahit pa paano yung bearing. Hindi, yung belt kasi may tagas yung power steering niya, kaya tumama dyan sa groove na yan. O kaya nga in-advise na natin yung power steering niya. Okay, papalinis natin, tapos pa-drain natin yung langis kung meron pa. Kasi sobrang langis nung linya, tsaka nung evaporator, kaya malamang naubos na langis nila. Ayun mga boss, nahinang natin yung ating condenser. So hindi naman nanganak. Very good naman tong ating condenser. Nakisama naman sa atin. Okay, so testing na lang natin yan kung hanggang kailan ang buhay na tatagal yan. Mga boss, yung evaporator natin, pina-push natin yung palitan doon sa ating kliyente dahil nakitaan na natin talaga nagpupulbos yung ating aluminum. So medyo problema kung halimbawa bibigay siya tapos babaklasin na naman yung dashboard. Kalaban yun. Pabor sa amin yung mga bossing dahil syempre pag bumalik, labor ulit siya, saka free yun. So yun nga lang, ang iniingatan ko kasi yung dashboard na wag masyadong mabaklas, no? Kaya pinapalitan na natin ng panibago at nagkasundo naman tayo ng ating kliyente. Kaya good na to, papapalitan natin tong harapan niya. Final tayo na check up dito sa ating rear evaporator mga bossing, no? So dito naman talaga wala naman tong issue tayo masyadong nakikita rito dahil hindi masyadong gamit yung likuran. Ibig sabihin wala masyadong nagbubukas sa likuran, no? So, pero check up na natin na maganda yan, ay flashing na, good naman. Okay, so very good. Mga bossing, naikabit na rin natin yung ating condenser. So nahinang na. Very good naman, wala naman lumabas. So tingnan lang natin kung hanggang saan pa ang tibay ng ating condenser. Kung may magiging issue pa ba doon sa ating pagkakahinang or doon sa ibang party naman magkakaroon ng problema, no? So very good na yan. Nakatap na yan pati yung compressor. At syempre yung evaporator sinusuli na. Okay, binabalik na ulit yung ating mga piyesa dyan. Ayan na mga bossing, binabalik na yung ating dashboard. So ito na yung mga pagbalik-balik natin ang kailangan nating mas mapino. Minsan kasi yung mga nauuna, nahuhuli. Kaya pag natapos kulang na, nandun na sa una yung mga nadapat nandun sa ilalim. Dito na pumapasok kung gaano katyaga yung ating mga technician sa pagbabalik. Mga boss, load na tayo ng Freon dito sa ating Montero. Okay, karga. Mga boss, ito na yung reading ng ating Montero. Low side natin, 30.
Kahit natin, wala pang 160. Okay? Tingnan natin yung lamig sa loob. So, yan yung reading niya mga bossing. Lamig natin mga bossing, mababa na sa G's, no? Panay automatic nga lang, no? Hangin natin, mataas, bawasan natin konti. Okay, yan yung nakuhang lamig. So, hindi ka makakapagpababa pagka panay automatic, no? Pero good naman yung reading natin. Kaya palagay ko naman, malamig naman yung kalalabasan nito pagka nakapag-circulate na mas maganda yung ating refrigerant, no? Wala nga lang tayong araw mga bossing. So, tumago yung araw natin. Medyo kanina pa walang sumisikat ng ganong kagandang araw dito sa atin. Okay, yan lang. Obserbahan natin. Pero yan yung nakuhang lamig. Mababa na sa G's. Mga boss, i-final na natin na reading yung ating Montero. So medyo patay sindi siya dahil nakukuha niya yung lamig doon sa ating thermostat na gusto ng thermostat, no? Kaya patay sindi kagaya niya. Naka-off. Naka-on ngayon mga bossing. Low side niya bumababa pa ng 30. High side niya 150 lang. Lampas lang ng konti para mga 151, 152. Ayan, naka-off. Nag-on. Okay, tapos yung lamig sa loob mga bossing. Hindi natin ito mapapababa ng mas mababa pa sa mga nasa 5 kasi nga patay sindi, no? Temperatura niya lamig, nakasetting siya ng 18. Nag-8, 7 naman pumapalo siya ron. Nag-off. Okay, so yun ang nakuha. Ano bang maganda sa ginawa natin? Ang maganda sa ginawa natin mga boss, na-repair natin yung ating condenser. Evaporator sa harap, hindi na, kumbaga pinapalitan natin, no? Hindi orig yung evaporator natin mga bossing, So yan yung class A lang natin na evaporator. Pero lumalaban naman niya kasi marami na nating pinalitan ng mga ganyan na hindi naman orig. Pero okay naman yung response ng lamig. Kasi bakit? Mag-original ka doon kung parehas lang din naman ng buhay at saka lamig. So okay lang naman sa atin yun, no? Wag lang tayo sa condenser kasi mas gusto natin sa condenser kasi hindi baguhin yung kung ano yung in-install nung ating gumawa nitong ating Montero na to, no? So hindi natin papakailaman dapat yung ganun. Kung hanggat maaari, urig at urig pa rin yung ikakabit natin sa condenser natin. Pero na-repair naman natin, tingnan lang natin kung hanggang kailan siya tatagal or magkakaroon ba ng issue. Ang importante dyan mga bossing, itong evaporator natin, hindi na natin babaklasin ulit ng mga, kasi kung halimbawang bibigay yon ng mga ilang buwan lang, sayang naman, no? Uulitin na naman natin tanggalin yung ating mga panel na yan, yung mga yan, no? So kahit pa paano maiwasan na natin yung mga baklas-baklas kabit na yan. Kaya pinapalitan talaga natin ng evaporator, no? Kumbaga hindi pabor sa amin yun, no? Ibig sabihin hindi kami kumbaga sige para kumita, no? So hindi yun, no? Para nga sa atin nagmamalasakit lang tayo dahil kung masisira at mabubutas yun, sayang naman ulit, no? Yung labor free yun na babayad ng ating kliyente dahil syempre sasabihin natin hindi natin warranty yun, no? Okay, yun lang naman mga bossing, no? Likod, good naman. Kaya hindi natin pinapalitan. Basta yun lang yung mga trabaho na nakita nyo. Yun yung ginawa natin dito sa ating Montero. Okay, yun lang mga bossing. Maraming salamat ulit sa inyo syempre. At ayun, salamat sa mga nanonood sa ating channel mga boss. Baka naman pwedeng wag nyo skip yung ads para madagdagan naman yung budget natin. Hindi na kami nakakasahod sa YouTube. Pero okay lang naman yun. Ang importante may mga customer tayo nang gagaling, no? Okay, so maraming salamat mga bossing. Ingat lagi at God bless sa ating lahat. Maraming salamat. Thank you. Automatic.